Hindi po ako nagsisisi hanggang aking kamatayan. Hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan, kinumpirma ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Casio na humiling na ang gobyerno ng Red Notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Casio, nais ng pamahalaan na mapabilis ang pag-aresto kay Roque sa ibang bansa. Ayon sa Interpol, ang Red Notice ay isang request sa mga law enforcement worldwide para mahanap at pansamantalang maaresto ang isang tao habang hinihintay ang extradition o kaugnay na legal na aksyon. Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng umano'y partisipasyon niya sa pag-organisa ng Pogo Firm. Umalis si Roque sa Pilipinas noong nakaraang taon matapos siyang iset in contempt ng Kamara de Representantes. Kahapon ay agad na nagbigay ng reaksyon si Roque at sinabing hindi siya susuko at mananatili siya sa dahig kung saan ay nananatiling nakakulong doon si dating Pangulong Duterte. Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po ako nagsisisi hanggang aking kamatayan. Hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat. At yan po ay aking ginawa. Uulitin ko po muli lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Hanggang sa huli, sinasamahan po natin si Tatay Digong. Samantala, tumanggi munang sumagot si Vice President Sara Duterte sa tanong kung ready ba siyang mag-take over sa Malacanang o pamalit kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan, diin ng Vice Presidente sa isang TV interview. Nakiisa ang Vice Presidente sa ginanap na Duterte Run sa Davao City nitong Linggo, November 23. Nauna nang itinanggi ni Duterte ang aligasyon, isa siya sa mga pinansyir ng destabilisasyon laban sa gobyerno matapos siyang pangalanan ng veteranong kolumnistang si Ramon Tulfo. Ayon sa Vice Presidente, walang basihan ang paratang at tinawag itong chismis dahil wala raw ebidensya. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa iyo pa lang, presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Ano ang masasabi mo dito kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating Speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay wala pa daw ebidensya. At kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niyo dito? Hindi na po niya, baka lang, hindi na naman niya binasa, na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress.
Pagdating sa GAB o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA, yung batas ng ating budget, makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP. Yun pa lang, ebidensya na yun. Doon pa lang, masasabi mo na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad na saan na yung project na ito na nakalagay sa distrito na to. 'Di ba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng Kongreso ng mga projects. Dapat doon nakatutok ang kanilang investigasyon. At paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa House, lumubo yung pera, lumaki yung budget galing sa NEP. O so, sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung leader, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang school building program ng opisina ng speaker at chinap-chap nila yung school building program, pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang tulungan ng mga congressman. Noon pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag-imbestiga. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Dapat isali si Martin Romualdez. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. In fact, meron tayong question, di ba, sa 2025 GAA natin na nasa Supreme Court na sinasabing unconstitutional ang ating budget. Diba? Sa iyo pa lang, presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, sabihin na natin hindi mo kaya basahin yan kung ilang 100,000 pages yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Yun ang panigurado mo. Yun ang oath mo sa batas under our Constitution na faithful yung ating budget sa pera, sa paggawa at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman yon dahil sa pirma niya eh. Kung hindi niya pinirmahan yon, hindi naging batas yon, hindi magagamit yung pera, hindi lalabas yung pera. Isali sa makukulong vice bago magpasko. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siyang pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang ha, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Mr. President, allow me to sponsor the budget of the Department of Justice for fiscal year 2026. The proposed new appropriations for the Department of Justice and its attached agencies amount to 43 billion pesos. And the breakdown is as follows. For the Office of the Secretary, 11.4 billion pesos. For the Bureau of Corrections, 10.8 billion pesos. For the Bureau of Immigration, 5.3 billion pesos. For the Land Registry Authority, 1.3 billion pesos. For the Bureau of Investigation, 3.8 billion pesos. For the Office for Alternative Dispute Resolution, 160 million pesos. For the Office of the Government Corporate Counsel, 304 million pesos. For the Office of the Solicitor General, 1.7 billion pesos. For the Parole and Probation Administration, 1.2 billion pesos.
For the Presidential Commission on Good Government, 275 million pesos. And for the Public Attorney's Office, 6.4 billion pesos. Thank you, Mr. President.